ng pagsagip sa senior citizen na inanod ng malakas na agos sa spillway sa Rodriguez Rizal. Bit-bit po ang lubid at salbabida, nilusong ng mga rescuer ang lumaragasang tubig para maabot ang biktima. Saksi, si Jamie Santos. Sa CCTV footage ng Barangay San Rafael sa Rodriguez Rizal, makikita ang dalawang individual na sabay na tumatawid sa spillway kaninang umaga. Napag-iwanan ng isa sa kanila na napag-alamang senior citizen. Nahihirapan na siyang sumulong dahil sa malakas na agos ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, nawalan siya ng balanse. Natumba at tuluyang inanod ng rumaragasang tubig. Ilang metro rin ang layo ng inanod sa biktima mula sa bahaging kanyang tinatawiran. Agad namang nagkasa ng rescue operation ang Barangay San Rafael, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. Nahihirapan lang po dahil kasi kahit sabihin mo may part na mababaw, yung malalim, doon yung talagang malakas na current ng agos ng tubig. Doon po kami nagtulong-tulong, tumawag na rin po sa MDRMO, additional sa babida, mga lubid po. Habang nakaalalay ang mga rescuers sa lubid, naghagis din sila ng stretcher, salbabida at life vest hanggang sa marating ang 74 anyos na biktima. Napakahirap pong itawid at abot po ng tinatawag naming salbabida, yung mga equipment po ng BDR at saka ng MDR, ng local government, rumuspendo rin po at nagamit po namin mga lubid na pang-rescue po dito po sa amin sa spillway. Ilang minuto ring nakipagbuno ang mga rescuers sa rumaragasang tubig bago tuluyang maiahon ng lalaki. Ayon sa barangay, nagkamalay ang biktima matapos mabigyan ng paunang lunas bago isinugod sa ospital. Kapag sinabing bawal, huwag na po nating subukan kasi isa lang ang buhay. Hindi na natin maibabalik kung sakaling may nangyaring masama. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Binawi o nirikant ng 4 sa 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang kanila pong salaysay na naghatid sila ng male-maletang pera kina ko, Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Saksi, si Marie Zumali, exclusive. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng male-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. 4 sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant na po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tigi-isang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpaang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin to, sa unang salaysay. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi natin. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon laban kina Marcos, Romualdez, Ko at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit po.
Tatlo sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. Kami po, wala pong namilit, Walang namilit. Hindi kayo, wala ng financial assistance this time? Wala na. Kasi gusto lang po namin manahimik na kami, ma'am. At matapos na po lahat nito. Para mawala na rin po yung mga kaso namin. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi. Nagpaulan ng habagat sa ilang bahagi ng Metro Manila kanina. Gumagana man ang mga pumping station, problema pa rin ang basurang bumabara sa mga daluyan ng tubig. Saksi, si Ian Cruz. Pasado 2:00 ng hapon kanina, ganito ang sitwasyon sa barangay San Antonio, Sucat, Parañaque. Dahil sa baha sa service road, hindi makadaan ang mga sasakyan. Baha rin sa ilang bahagi ng Dr. A. Santos Avenue dahil sa pabugso-bugsong ulan. Habagat ang nagpapaulan ngayon sa Metro Manila. Pabugso-bugso rin ang ulan sa Quezon City, kaya kakaba-kaba ang ilang taga-barangay Del Monte na nakatira sa mababang lugar katabi ng ilog. Si Monica, dati nang natrap sa bubong ng kanilang bahay dahil sa matinding baha. Ngayon po, kagaya po ngayon, wala po akong kasama sa bahay. Kaming dalawa lang po ng anak ko. Paano po pag tumaas po yung baha? Si Teresita naman, pinataasan na ang kanilang bahay pero inaabot pa rin daw ng baha. Nagakyat na sila ng gamit sa second floor habang binabantayan ng ilog. Hindi kami makatulog. Siyempre, kapag mataas talaga yung tubig, hindi kami makababa. Nasa bubungan kami. Around siguro mga 4,000 people yung mga talagang nilulubog. Yung 10 to 15 minutes na ulan hanggang tuhod, hanggang bewang, depende po yan sa lakas ng ulan. Ngayon, pag tumungtong po yan ng dire-diretsyong ulan na 20 to 30 minutes, lagpas tao na po yan. Ayon sa Malacanang, full alert ang NDRRMC para sa epekto ng bagyong Maymay at habagat. Nagipag-ugnayan ng MMDA sa 17 LGU sa Metro Manila. Nakhanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Pero problema pa rin ang basura na bumabara sa mga daluyan ng tubig gaya sa Estero de Vitas kung saan nahihigop ng pumping station ang mga palutang-lutang na basura. Hindi lang po mga basura at mga kagamitan ang nakukuha ng MMDA sa pumping station dito sa Vitas Tondo. Kagaya po ngayong araw na ito, nakalulungkot na maging yung patay na alagang hayop ay nahigop po nila dito. Kahapon, nasa 8 cubic meters ng basura ang nakolekta ng MMDA sa Vitas Pumping Station. Nadagdagan pa yan ng 4 cubic meters na basura ngayong maghapon. Yung mga basura po na itinatapon ng mga tao sa gilid ng kalsada, punta po sa inlet natin. Tapos pupunta rin po sa main drainage natin tulad ng Estero de Vitas. Mag-iipon-ipon po yan. Tapos pagka yung iba naman pong tao sa pag alam nilang gumalaw na yung tubig, ayun po, naghahagis na sila. Hindi na nila po inaantay yung truck ng basura. Ayon sa MMDA, marami nang nabistong nagtatapon ng basura sa mga estero sa no contact apprehension policy gamit ang mga CCTV na nakakabit malapit sa mga daluyan ng tubig. The penalties may range from fine to community service. We have 32 cameras na talagang nasa estero lang inilalagay. Na-identified namin na ito, tapunan talaga to. Alam na ng mga tao na sila ay binabantayan, tumigil na. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nasabat po ng NBI at ng NMIS ang hinihinalang smuggled na karne ng manok at frozen na pagong sa Parañaque. Ayon po sa NBI, galing China ang itinuturing na hot meat na hindi raw dapat makarating sa merkado. Saksi, si John Consulta.
Halos 2 toneladang black at yellow chicken na galing China ang nasabat ng National Bureau of Investigation NCR at National Meat Inspection Service sa nireid na cold storage sa Parañaque. May nakita ding frozen na pagong. Ayon sa NBI, isang intel report ang naging lead nila para mabisto ang iligal na operasyon. Matagal na raw ang patagong bentahan ng mga smuggled na manok mula sa China. Pinatest natin sa National Meat Inspection Service. At yun na, sinertify nila na itong mga karne ng manok na nilalako hot meat at unfit for human consumption and should be confiscated. Hindi na dapat makarating sa merkado. Wala pang pahayag ang inarestong suspect. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Meat Inspection Code. Kung hot meat yan, baka may mga naglalaman ng mga bakterya yan o mikrobyo na makakasira sa kalusugan ng tao. Lubha po mapanganib ito, hindi lang sa tao, kundi sa ating livestock, mga farm. So yun po talaga, dapat po hindi kumalat o hindi mapunta sa merkado to. Nakatakdang sirain ang mga kinumpiskang manok para di na maibenta. John Consulta, ang inyong saksi. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natanggap na nila ang hiling ng gobyerno ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiksyon si Pastor Apollo Quiboloy. Kaugnay po yan sa mga kasong sex trafficking at racketeering ni Quiboloy sa Amerika. Ayon sa DFA, nendoso na nila ang request ng Amerika sa Department of Justice. Ayon sa DOJ, hindi pa nila opisyal na natatanggap ang anumang dokumento kaugnay ng extradition request. Ang sabi naman ng kampo ni Quiboloy, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento mula sa DOJ. May pasaring si Palace Press Officer Claire Castro tungkol sa mga senator judge na anya'y nag-aabogado para kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Pinuna rin ni Castro ang narinig niya sa paglilitis na hindi ang pinuno ng ahensya ang dapat managot sa maling liquidation ng confidential funds. Saksi si Ivan Mayrina. Labas ang palasyo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero si Palace Press Officer Claire Castro, sinitang ilang senator judge na ayon sa kanya ay halos nag-aabogado na para sa nasasakdal. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Sabi ni Castro, may hindi dapat ginagawa ang isang senator judge. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan. Kasalukuyan dinidinig ng Senate Impeachment Court ang akusasyon ng maling paggamit umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang pinaka-bias daw na narinig ni Castro sa impeachment trial na ang dapat managot sa hindi tamang liquidation ng confidential funds ay ang Special Disbursing Officer o SDO lamang. Na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Nakalimutan na may head of agency. Meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon at hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Sa pagdinig kahapon, nagtalo sina Senator Judge Amy Marcos sa testigong state auditor na si Roderick Wamil sa kung hanggang kanino ang pananagutan sa confidential funds sa ilalim ng COA Joint Circular o JC. Sabi kasi ni Wamil, ang head of agency sa kasong ito si Duterte, ang accountable officer na dapat managot. Pero iginit ni Marcos na accountable officer ay ang Special Disbursing Officer o SDO lamang. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JC. Hindi lang po si SDO po yung accountable officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Hinihinga namin ng pahayag sa Senadora Marcos na kapatid ng Pangulo
pero kilalang kaalyado ng bise. Ivan Mayrina, ang inyo, saksi. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang anyay pagbali ng batas sa kanyang impeachment trial. Kasama sa binatikos niya ang impeachment proceedings sa Kamara, pati na ang pag-upo ng 2 senador sa rostrum. Saksi si Darlene Cai. Sa panayam kay Vice President Sara Duterte, nagpakawala siya ng batikos sa kinahaharap niya ngayong impeachment trial. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan. Ang sabi niya, bending the law o pagbali ng batas. Third impeachment. Kabilang sa mga pinatungkulan niya ang question niyang impeachment proceedings sa Kamara. Petisyong ibinasura na ng Korte Suprema dahil moot na ang issue. Pati na ang magkasamang pag-upo sa rostrum ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa kanyang impeachment trial. Simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Tumangging magkomento si Duterte sa pagbasura ng Korte Suprema sa kanyang petisyong kumwestiyon sa proseso ng Kamara sa pag-impeach sa kanya. Pero naghayag siya ng pagkatuwa sa ipinapakitang performance sa kanyang defense team. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. Ayon din sa bise, narinig daw nila na may iniyahan ng kaso ang National Bureau of Investigation. Hindi malinaw kung tungkol saan pero matatanda ang iniimbestigahan ng NBI ang umano'y banta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Usaping bahagi ng mga akusasyon sa kanyang impeachment trial. Naghahanda na raw ang kanyang abogado kung meron mang kasong isasampa. Dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato no sa mga kadaghan-daghan nag-file nila og kaso sa, as I said, mga tao nga dili musunod kay BBM. Ako si Darlene Cai, ang inyong saksi. Humihina na po ang bagyong Maymay pero magpapaulan pa rin kasama ang habagat. Nakataas po ang signal number 1 sa timog silangang bahagi ng mainland Cagayan, pati na sa Isabela at Quirino. Gayun din sa hilagang silangang bahagi ng Nueva Vizcaya, hilaga at gitnang bahagi ng Aurora, silangang bahagi ng Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province at silangang bahagi ng Ifugao. Muli pong namataan ang sentro ng bagyo sa layong 255 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Magpapaulan pa rin ang habagat at localized thunderstorms sa malaking bahagi ng bansa. Binabaytan din po ang Typhoon Dolphin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa datos po ng Metro Weather, umaga pa lang bukas ay magiging maulan sa Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at iba pang lugar sa Central Luzon. Pati na po sa NCR, Mindoro Provinces at ilang bahagi ng Bicol Region. Sa hapon, dadami pang uulanin sa kanlurang bahagi ng Luzon at sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng ulan bukas ng umaga. Posible rin ang pag-ulan sa hapon hanggang gabi at may mga kalat-kalat na ulan naman sa Antique, Aklan, Negros Island at Eastern Visayas. Makararanas din ng ulan sa Mindanao sa hapon. Patuloy po ang winning streak ni Pinay tennis star Alex Ayala. Matapos po siyang magwagi sa una niyang laban sa National Bank Open sa Canada. Sasabak din po si Ayala sa doubles match kasama ang tennis legend na si Venus Williams. Saksi si JP Soriano. From USA to Canada. Agad sumabak sa panibagong laban si Filipina tennis ace Alex Ayala. Ngayon naman sa National Bank Open kontra kay Alicia Parks. Unang set pa lang nagpakitang gilas na si Ayala. Oh, what a way to finish the opening set. Bumawi si Parks sa ikalawang set. Covered the net well. Pero sa huli, hindi umubra sa liksi at depensa ni Ayala. Oh, beautiful tennis. Matapos ang tatlong set, nanaig si Alex sa score na 6-1, 4-6, 6-2.
Nitong Enero lang nang talunin ni Park si Ayala, dahilan kaya maagang nalaglag noon ang ating pambato sa Australian Open sa Melbourne. Makalipas lang ang ilang buwan, mas malakas na Ayala ang nakaharap at nakagapi ngayon kay Parks. The Washington champion brings her winning run to Canada. Todo suporta pa rin ang mga Pinoy sa sold-out na laban. Kamusta tayo ngayon, Toronto? Huwag nyo nga yung mga bandila nyo, patingin! Full on ang Ayala Niña sa loob at labas ng court. Nagmistulang pistang Pinoy ang buong stadium sa dami ng mga kababayan. Sa mga booth naman kasamang ibinebenta ang Pinoy food gaya ng adobo with rice. Kabilang sa libu-libong Pinoy na nakabase sa Canada at todo suporta at cheer para kay Ayala, sina Honey at mga kaibigan niya. Ang Pinoy rin na si Christine, maswerteng nakapagpa-picture at pasay ng tennis ball kay Ayala. I am eternally grateful. I mean, I just came off Washington, so I really feel like this is a celebration. Maraming salamat mga kababayan. Mahal ko kayong lahat. Di nagpahuli sa pagtutok ang mga nandito sa Pilipinas. Maganda yung game, no? Tapos si Alex kasi parang anak ng bayan niya. That's why we're all proud of her. Sobrang nakaka-inspire po sa atin as Filipinos po. Ang paghanga kay Ayala ni Kapuso comedy genius Michael V. ibinuho sa pagbuo ng digital artwork tribute. 15 minutes lang daw ginawa ni Bitoy ang digital sketch na ipinost online. Napamura at napaiyak ako talaga dahil napakalaking achievement nung nagawa niya para sa, well, not just for herself, kundi para sa bayan. Nakaka-proud talaga. Uusad sa round of 32 ng Canada Open si Alex. Pero bago yan, sasalang muna si Ayala sa doubles tournament kasama ang tennis legend na si Venus Williams sa Biyernes, Philippine time. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Back-to-back na gintong medalya ang napanalunan ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa Germany. Unang subok pa lang, na-clear na agad ni Obiena ang 5.83 meters sa 30th International Pole Vault Meeting sa Jokkgrim. Sa isang post, ibinahagi ni Obiena na hindi naging madali ang kompetisyon at nagkaroon pa niya ng ilang problema sa kanyang warm-up. Nakaginto rin si Obiena nitong weekend sa Halberstadt. Tuloy-tuloy rin ang paghahanda niya para naman sa nalalapit na 20th Asian Games sa Setyembre na gaganapin sa Japan. Kinagiliwan ang reaksyon ng isang sanggol habang nagbividyoke ang kanyang lolo sa Borongan, Eastern Samar. Tila nang gigigil at tutok sa pagtitig sa kanyang lolo Pio ang 9-month-old na si Baby Aya. Ayon sa kanyang mommy Angeli, madalas sumasabay pa si Baby Aya sa pagkanta ni lolo. Pero sa video raw, kagigising lang niya kaya naiba ang kanyang reaksyon. Certified lolo and lola's girl daw si Aya. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Canghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!